Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang paghuhugas ng mga paa ni Kristo ng kanyang mga disipulo. Maliwanag pong pagpapakita ito ng pagpapakumbaba ng Panginoon, sapagkat mga alipin lamang ang gumagawa nito. Isipin po ninyo, kung walang alipin noon, kung saan sila naroroon, kung saan nila dinaos ang huling hapunan, di sanay sila bilang mga alagad ang naghugas ng mga paa ni Jesus at ng isa't isa, at hindi si Kristo para sa kanila. Para saan ba't tinatawag pa nilang Panginoon ang Panginoon kung hindi man lang nila magawa ang simpleng serbisyong iyon? But then, hindi talaga simpleng serbisyo yun, sapagkat as I said, mga alipin lang ang gumagawa. Kaya walang gustong gumawa liban kay Jesus. Ito yung sinasabi kasi sa chapter 53 ng book of Isaiah, na ang Panginoon ay darating not as king, not as a conqueror, as someone na nasa military, but as the suffering servant, na parang alingaw-ngaw nung kanyang sinabi mismo para sa kanyang sarili sa Matthew 20:28, dumating ako to serve and not to be served, and to give my life as a ransom for many. Hindi ko po alam kung natatandaan ng iba sa inyo yung eksenang ito, nang batuhin ng isang Iraqi journalist ang nooy presidente ng Amerika na si George Bush. Buti na lamang po't nakailag siya. Kung hindi, anong mangyayari? Masasaktan siya, okay? Pero hindi lang yun. Hindi lang yun ang pakay ng journalist. Ayun. He wanted to insult the president. Sapagkat alam po ninyo, culturally speaking, especially in the ancient times, para sa mga naninirahan sa Middle East, ang sapatos ay kumakatawan sa maraming mga dumi. Kahit ang batuhin ka nito, ang pakay hindi lamang upang saktan ka, kundi para insultuhin ka. Kaya, para din naman sa kanila, washing of people's feet was reserved only to the lowliest of servants, of slaves. May alipin, may pinakamababa pa sa mga alipin. Doon naka-reserve yung tungkuling yon. Pero yon ay ginawa sa mga alagad ng ating Panginoon. Para nga daw itong paghuhubad ng isang napakayaman ng kanyang Amerikana, ng kanyang kurbata, ng kanyang long sleeves, at pagyukod. Sana'y parang maghugas lamang ng pinggan, di ba? Na alam naman natin, hindi pa rin natin pinagagawa kahit sa isang ordinaryong bisita lang. Hindi lang maghugas ng pinggan maghugas ng paa na humakbang sa hindi naman sementado at malinis na daan. And yet, bago gawin ito ni Jesus, anong sabi dito? Alam niyang ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong at ang lahat ng kapangyarihan. And then ginawa niya yan. Kaya't yung paghuhubad niya dito ng panlabas na kasuotan ay parang alingaw-ngaw naman ng sinabi ni San Pablo patungkol sa anak ng Diyos na si Jesus sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos 2:6-8. Sa kabila ng kanyang pagiging likas at tunay na Diyos, hindi kailanman siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang hinubad ang kaniyang pagka-Diyos upang maging alipin. Walang version, yung version na huling hapunan, walang ganon si St. John. Ang version niya ay ito yung version niya, paghuhugas
ng mga paa ng mga alagad niya. Sapagkat sabi nga niya sa intro dito ay, doon niya ipinakita ang kasukdulan ng pagmamahal niya. Na ang culmination nga po ay sa Kalbaryo, ang kamatayan niya. And then, anong sabi niya sa atin? Tinatawag niyo akong guro at Panginoon na tama kayo. Sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan. Dapat daw nating tularan. Kaya nga ang tawag Monday, Thursday. Mula sa salitang Latin, ang ibig sabihin ay mandate, mandatum, command. Inuutusan tayo dito ng Panginoon na magmahal din tulad niya. At yun ay pagmamahal na may pagpapakumbaba na kanyang pinakita. Bigla ko tuloy naalala yung sermon ko kahapon, tatandaan ninyo kung nagsimba kayo. Yung kinasal kong, kilala ko dito talaga yung lalaki na nagpabaya sa pamilya niya. So ikinasal yung anak niya, ang dalawang anak niya, hindi siya pinaghatid, kundi yung wife niya, ex-wife niya, at yung mga biyanan niya. Yan. Masakit para sa kanya, pero okay lang, tanggap niya. Dahil alam niyang nagpabaya siya, nagkamali siya. At naalala ko ito kasi naisip ko, para din akong pumanig dun sa anak nung kakilala ko. Kasi naintindihan ko rin na para bang okay lang sa akin In fact, ngayon ko lang naisip, hindi ko man lang kinausap kahit pa paano lang yung anak. At sinabi man lang na, Nak, baka gusto mo lang naman na paghatirin yung tatay mo. Alam ko, naintindihan ko yung sitwasyon ninyo. Pero baka naman pwede, kahit hindi ka napahawak, sandali lang naman, sandali lang. Hindi ako nag-attempt na mag-suggest ng ganyan. Kaya lang, habang pinagninilayan ko yung Ebanghelyo ngayon, naisip ko, yun nga kaya ang gusto rin ng Panginoon. Yun nga kaya ang gusto rin ng Panginoon. Sa kabilang banda, para patas lang. Baka po makalimutan natin kasama si Judas sa mga hinugasan na paa, ng mga alagad Si Judas na all the while, wala palang pagmamahal kay Jesus. Si Judas na all the while ay sumusunod para lamang sa kanyang pansariling kapakinabangan lang pala. Si Judas na all the while ay nagnanakaw pala, na alam ni Jesus, pero hindi niya binubunyag sa mga alagad niya. Si Judas, na walang utang na loob at magkakanulo pa, kasama siya sa mga alagad na hinugasan ng mga paa. Sa mga gumaganap ngayong disipulo, sorry, tao lang. Aminin ko sa inyo, nang makita ko yung listahan ng mga pangalan ninyo, parang gusto kong ibahin. May dahilan ako sa palaging maintindihan naman ng Diyos. Pero nagbagong isip ko, nang parang ibulong ng Diyos sa akin, Father Fidel, nang hugasan ko ang mga paa ng mga alagad ko, hindi ko muna pinago yung listahan ko. Bakit mo babaguhin yung listahan? Sorry. So sorry din sa inyo, Pero mga kapatid, mamaya, kapag may sumigaw ng aray, alam nyo na, joke lang. Huwag kayong kabahan. Seriously, marami tayong pwedeng maging dahilan kung bakit hindi natin gustong mahalin or at least respetuhin ang isang tao na may nagawang malaking pagkakamali sa atin. Ganito, ganon, ganyan. Kaya nga siguro, inutos ng Panginoon God commands it, that should settle it. At tulad ng sabi natin kanina, kapag may mga nangyayari sa ating lipunan, ang dami magko-comment sa social media. Dami. Minsan papanik ka, o nga. Pero lagi natin isipin, ano nga ba ang sinasabi ng Panginoon natin? No wonder, i-describe niya yung kanyang pagkamahal sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng mga alagad niya. Kasi hindi natin talaga mapipilit ang sarili nating magmahal, lalo na mga taong hindi ka mahal-mahal, kung hindi tayo magpapakumbaba. Dudunukin yung pride natin kasi ikaw yung tama Ikaw na nga yung inargabyado Ikaw pa ba yung magpapakita ng maganda? Pero ito yung mandato sa atin. Mahalin or respetuhin. Pag magtatanim ng galit, pag maghihiya ng kapwa. Umunawa, magpatawad. Mana pa ang lagi natin sabihin, at one point, naghuhudas din naman ako sa Diyos. Pero, pinatatawad ako, minamahal pa rin ako ng Diyos. Baka makatulong para mas lalo nating sundin ang Panginoon. Maliwanag yung sabi niya sa atin, anumang panukat na ginagamit natin sa kapwa natin, sa huli ang siyang gagamitin niya sa atin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin.